Sa katahimikan ng gabi, may mga alaala na bumabalik, hindi dahil hinahanap natin, kundi dahil handa na silang maalala muli. May mga panahong simple lang ang mundo. Mga gabing hawak lang natin ay maliit na cellphone at isang chat app na tahimik na naging bahagi ng ating kabataan. Walang larawan, walang video, mga salita lamang at ang mahinang ilaw ng screen na sumasabay sa tibok ng gabi. Ngayong gabi, babalikan natin ang mga alaala ng isang panahong puno ng beep, mga chatrooms na parang tambayan, at mga simpleng abbreviations na minsang naging sariling wika ng kabataan. Isang kwento ng tahimik na koneksyon ng mga gabing hindi nagmamadali at ng maliit na mundong nagkasya sa palad ng ating mga kamay. Ipikit ang iyong mga mata at hayaan mong dalhin ka ng alaala pabalik sa panahong may usap pa ang ating mga cellphone. At dito nagsisimula ang ating kwento ngayong gabi. Noong unang bahagi ng 2000s sa Pilipinas, hindi pa uso ang social media na kilala natin ngayon. Wala pang timeline na walang katapusan, wala pang stories na nawawala pagkatapos ng isang araw. Ang meron lamang ay simpleng cellphone, di keypad, maliit na screen at limitadong memorya. Sa panahong iyon, may isang maliit na application na naging tahimik sa mundo ng kabataan. Ang usap ng Smart. Isa itong mobile messaging service na gumagana kahit sa simpleng cellphone. Hindi ito makulay. Walang larawan, walang video call, tanging text lamang, username at chat rooms. Pero sa kabila ng pagiging payak, naging malaking bahagi ito ng gabi ng maraming kabataan. Pagkatapos ng eskwela, matapos ang hapunan, at kapag tahimik na ang bahay, may mga kabataang kukuha ng kanilang cellphone at pupunta sa isang paboritong sulok, malapit sa bintana, sa gilid ng kama o sa veranda kung saan malamig ang hangin. Dahan-dahang bubuksan ang menu, hahanapin ang usap. Kapag nag-connect na, lilitaw ang listahan ng online users at chat rooms. Para itong maliit na pinto papasok sa isang tahimik na tambayan na bukas tuwing gabi. May mga general rules kung saan mabilis ang agos ng mensahe. Iba't ibang kabataan mula sa iba't ibang lungsod ang nakikita roon. Mga salitang mabilis lumitaw at mawala sa screen. Parang ingay ng isang masayang plaza. May mga friend rooms, mas tahimik, mas pamilyar. Dito nagtitipon ang magkakaibigan pagkatapos ng mahabang araw. May mga simpleng kwentuhan, tawanan, at mga alaala na unti-unting nabubuo gabi-gabi. May mga interest rooms tungkol sa music, games, love, school, o simpleng buhay estudyante. Dito nagkakaroon ng pakiramdam
na may kapareho kang interes. Kahit hindi mo pa nakikita ang mukha ng kausap mo. At may private messaging. Isang tahimik na espasyo na mas personal, mas palapit, at mas totoo ang bawat salitang ipinapadala. Dahil maliit lang ang keypad, natutong mag-adjust ang kabataan. Naging mabilis ang daliri sa pag-type. Natuto silang gumamit ng abbreviations na parang sariling wika. LOL kapag may nakakatawa. BRB kapag saglit na mawawala. G2G kapag kailangan ng umalis. DTYL kapag paalam na sa gabi. ILY kapag may espesyal na kaibigan. Sa bawat beep ng cellphone, may konting excitement. Sa bawat bagong message, may pakaramdam na may nag-aabang sa iyo sa kabilang dulo ng signal. Hindi kailangan ng maraming note. Hindi kailangan ng mabilis na internet. Sapat na ang simpleng koneksyon at ang pakiramdam na hindi ka nag-iisa sa gabi. Habang tahimik ang buhay, habang naririnig ang mahinang ugong ng electric fan, at habang malamig ang hangin mula sa bintana. May maliit na screen na nagbibigay liwanag sa kamay ng kabataan. Doon nabuo ang mga alaala, mga gabing mahaba, ngunit hindi nakakapagod. May mga oras na mabagal, ngunit puno ng koneksyon. Ngunit tulad ng maraming bagay, nagbago ang panahon. Unti-unting dumating ang smartphones. Dumating ang mas makulay na apps. Dumating ang social media na may larawan, video, at mas mabilis na paraan ng pakikipag-usap. At unti-unting tumahimik ang usap. Ang mga dating punong chatrooms naging bakante. Ang mga beep na inaabangan tuwing gabi naging bihira. Hanggang sa isang araw, hindi na ito bahagi ng bagong mundo ng teknolohiya. Para sa maraming kabataang lumaki noong panahong iyon, parang nawala ang isang simpleng tambayan, isang maliit na espasyo na minsang naging bahagi ng kanilang gabi, ng kanilang kabataan, at ng kanilang pagkakakilanlan. Ngunit kahit nawala na ito, nananatili ang alaala, ang pakiramdam ng keypad sa daliri, ang glow ng maliit na screen sa dilim, ang simpleng usernames, at tahimik na saya ng isang bagong notification. At habang lumilipas ang gabi, at unti-unti mong ipinipikit ang iyong mga mata, marahil maaalala mo rin ang mga gabing hindi nagmamadali, ang mga simpleng chatrooms, at ang maliit na mundo na minsang nagbigay liwanag sa katahimikan. Isang mundong nawala, ngunit patuloy na nabubuhay sa alaala. At sa tahimik nagpag-agos ng gabi, mananatili itong isang munting kwento ng panahong may usap pa at ng mga kabataang minsang nahumaling sa simpleng koneksyon bago naging komplikado ang mundo ng social media. At bago magtapos ang ating kwento ngayong gabi, maaari mo bang i-share kung anong kwentong usap ang meron ka?
Salamat sa inyong pakikinig. Naway, sa susunod nating kwento ay magsama-sama pa rin tayo. Hanggang sa muli, magandang gabi sa inyong lahat.